Isang mapagpalang araw, e-bike enthusiast. Today is January 15, 2026. Halika at samahan niyo kaming gamitin ng N-Wow EMC Golf 2 para mamili ng groceries. Sabay-sabay nating alamin kung gaano kahigpit ang San Jose del Monte patungkol sa pagbabawal ng e-bikes sa major road and secondary roads. Sa panahon ng video na ito, maraming balita na na-impound na e-bike around Luzon. Sa tungko kaya? Let's see. So, after namin ihatid si Eddie sa school niya, diretso kami sa SM San Jose del Monte. This is around 9 a.m. And normally bukas yung grocery ng ganitong oras. Welcome to SM San Jose del Monte. So, after namin dito sa ticket na parking, supposedly diretso na kami sa grocery kasi may days kami na nakapag-grocery na 9 a.m. pero hindi namin sure na hindi pala yun everyday. Yung camera natin, wala tayong memory card. So ayun, sarado yung grocery kasi January 15 ay Thursday at bukas lang yung supermarket ng 9 a.m. every Friday, Saturday and Sunday ata. So nag-decide kami na kumain na lang muna saglit. At isa sa mga paborito ay Jolly Spaghetti. Ewan ko kung ako lang pero siguro kasi mahilig ako sa manghang. Kaya kapag dito kami kumakain sa Jollibee Tungko, talagang humihingi ako ng hot sauce. Kung mahilig ka sa manghang at di mo pa ito na-try, try mo na. Depende sa branch kasi kung meron silang binibigay na hot sauce. Pero dito sa San Jose del Monte, so far itong Jollibee Tungko lang yung nagbibigay ng hot sauce. Sa iba wala. Kulay-pula ka dito. Lalay. Busog. So, after namin kumain, alas 10 na rin. Kaya siguradong bukas na yung grocery. So far sa mga biyahe namin sa San Jose del Monte, wala pa naman kami na tsempohan na inbound o kami yung i-inbound. Ito baby ba? Kulong kayo. Grabe. Kalahati mo na yan Pero yung mga simangot na traffic enforcer, marami. At saka mga puli sa daan na kotse na ng bubusina sa likod, mga motor na nangguguhit sa gilid, ang dami. Ang problema kasi, kahit hindi ka naman sa major road tumaan, ganun pa rin.
And at the moment, wala pa rin nilalabas na memo ang San Jose del Monte related to it. Kasi sabi ng LTO, dapat ang province mismo o ang city head ang pinaka magre-release ng memorandum nila kung ano yung gagawin. Lalo na sa mga secondary roads. Pero yun, syempre mas maganda pa rin na may i-release yung talagang City Hall sa San Jose del Monte patungkol dun sa mga regulations, rules and regulations sa daanan. Kasi napaka-importante na merong kaayusan kasi walang kasiguraduhan, lalo na yung isa nga sa lagi kong nakikita sa group ng mga EMC Golf 2 ay ang dami nagtatanong kung pwede ba raw tumawid doon sa Quezon, sa Crossing, at sa ibang mga lugar na parte ng San Jose del Monte. And it is probably the same on other provinces as well. Kasi may mga areas din na talagang kailangan mong dumaan sa major roads o sa highways. And in our case, sa Quirino Highway. So, again, di pa namin na-experience ng pagbawalan totally. Wala pa namang naging problema kahit sa ibang biyahe maliban dito. Kano? 4,820.30. Bye! Bale, di ko na na-videohan yung paglagay namin ng groceries dito kasi merong naglilinis ng windshield. Anyway, so paglabas ng SM, Quirino Highway na to. And as you can see, wala namang masyadong nagbabantay o naghihigpit sa daan. Walang checkpoint, yung enforcer, hinahayaan lang kami na dumaan. And I think given to dahil 4 wheels yung gamit namin. Pero merong time na nung naka 3 wheels kami talagang pinagsabihan kami na bawal daw yung e-bike. Pero so far sa experience namin sa EMC Golf 2, okay lang naman. So dadaan lang kami ng mabilis sa motor trade. And again, yung dinadaanan namin dito ay Quirino Highway. Isa sa mga national road na madadaanan mo kapag nasa San Jose del Monte ka. So, pauwi na kami nito. And again, safe so far sa Quirino Highway. Pero as much as possible, syempre dapat tatawid ka lang sa mga highway na to. Kasi kapag nagbabad ka, possible na doon ka pansinin. And kung kaya naman dumaan sa mga secondary roads, sa mga subdivisions, sa mga barangay roads, alamin mo kung ano yung mga dapat mong daanan. Gamit ka ng Google Maps, magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo na may alam. And you can also watch our videos. Marami kaming mga biyahe around San Jose del Monte na dinadaanan namin yung mga madalas daanan. Kagaya ng Quirino Highway nga, sa Governor Halili, Gaya-Gaya, Pagumao, at iba pang mga areas na madalas naming daanan kapag bumabiyahe kami sa mga lugar na pinupuntahan namin around San Jose. So, ganito yung itsura ng mga pinamili namin. Meron kaming seatbelt lang sa bandang likod na upuan. Tapos, meron din kaming mga nilagay doon sa compartment sa front seat. So, maraming salamat sa pagsama sa aming grocery date. Kung interesado kang bumili ng e-bike sa panahon ngayon na maraming nagbabawal, choice mo na yun. Paalam.